Iparating ninyo ito. Parating ninyo ito. Doon sa mga tanga ng mga bayan ng mga vlogger. Oh shit, Bakit ko not sinabi good. mga tanga? Hindi nila naiintindihan yung batas. Kunwari marunong, kunwari matalino kung kaharap ang camera. Subalit, sobrang tanga. Itag ninyo sila, iparating sa kanila. Uy, kayong mga bayarang mga vlogger, ng mga tangang mga bayarang mga vlogger. O, para siraan yung mga may tinatawag na Duterte Black. Ito, pakinggan ninyo si Banat Bay kung ano ang malinaw niyang pahayag sa inyo. Lalong-lalo na yung babaeng tarabitab. Malaki palang binabayad sa inyo eh. 10K to 75K. O, mula sa PCO. Yung binibigay ay galing daw sa PCSO. Ayon kay Congressman, Representative Congressman Paulo Marcoleta. Pero ikaw kasi tanga ka na bayarang vlogger. Pakinggan mo si Banat Bay. Kasi ito yung pinagdidiinan ng babaeng yun eh. Yung questionably daw na notaryo ni Orly Gutesa. Lagi, kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Yari ka ngayon. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma, ngunit tinayaan niya kung sino man ang taong yon Naka ba? na ipirma yung dokumento. Yari ka! Kaya lang Senator Marcoleta, para maliis ang issue, lalo na sa mga tangang pinklawan, para sa mga tangang pinklawan, pagpipilitan na wala sa wisyo yung sinasabi ni Sir Orly, sinasabi nila, pinupunto nila yung notaryo. Dahil tanga po sila, wala talaga tayo magagawa. Ayaw lang talaga nilang banggitin ang Panginoon ng mga ulul, mga pinklawan at mga makakaliwa. At yan po ay si Martin Romualdez. Iyon ang masakit na katotohanan para sa inyong mga bayarang mga vlogger. Napakalinaw ang liwanag. Talagang paulit-ulit na sinabi ni Banat Bay, mga tanga kayo. Dahil hanggang doon lang yung inabot ng inyong mga pag-iisip. So, talagang mas credible. Orly Gutesa. Ito. Pakinggan mo, ikaw bayarang na vlogger. Ikaw, makinig ka, ikaw na bayarang vlogger ka. Ito, pahayag ni Senador Marcoleta. Yung kulay blue na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnunotaryo, hindi nyo po makikita ron ang abogado. Iabot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosoli niya sa iyo pagkatapos nyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma, ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. Sasabi ko, si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Si Master Sergeant Orly Gutesa mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. So palpal kayong lahat dyan. Napakalinaw ng
mga kwento, mga pangyayari ay hindi nyo pa rin matanggap. Kunwari naghahanap ng katarungan. Paano? Mga tanga kayo, mga bayarang, mga vlogger. Yan, mga tanga.